Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Amen. Ado-absin Nabasa po kanina yung ating teksto or scriptural verse na matatagpuan sa John 7, verses 37 and 38. At ganito po ang kanyang sinasabi sa New King James Version. Sabi po niya, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Sabi niya sa verse 38, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Purihin po ang pagkakabasa ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Papamagatan ko po o bibigyan ko po ito ng tema na living water. Una po sa lahat, gusto ko lang pong malaman natin na living water in the Bible speaks of the Holy Spirit. Pagsabi nga po, living water. Living water. Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Dito po sa ating mundo, wala pong nilikha ang Diyos na hindi nangangailangan ng tubig. Natural water. Tama po? Subukan po natin huwag uminom. Or subukan natin huwag painumin ang ating mga alagang hayop. Ano pong nangyayari sa kanila? Sila ay mamamatay. Ganon din po sa mga tanim nating mga puno, mga halaman, kahit anong tanim yan. Pag hindi mo sila diniligan, lalong-lalo na kapag sila'y maliliit pa, sila ay malalanta, sila ay matutuyo at mamamatay. So habang maliliit pa ang ating mga anak, teach them the Word of God. Amen? I-quote po natin yung mga salita ng Panginoon sa mga maliliit na bata. Ganon din po sa mga isda. Subukan natin tanggalin sila sa kanilang mga habitat o kanilang tirahan na tubig. Sila ay mamamatay. So wala pong nilikha ang Diyos na hindi nangangailangan ng tubig. I'm referring to natural water. So, ganun din po tayo ng mga tao dahil tayo ay mula sa Diyos, tayo ay may espiritu, hindi natin kakayanin na mawalay tayo sa Diyos. Amen? Sa Garden of Eden, ang bilin po ng Diyos Ama kay Adan, huwag kakainin ang bunga ng puno ng knowledge of good and evil. Bakit nga ba may bilin na huwag kainin ang bunga ng puno na yon? Dahil nakakasama sa kanila. At para malaman ng Diyos kung susundin ba sila ng kanyang mga nilikha. A test of obedience. Pero alam niyo po, sabi doon na dahil the moment na kainin nila ang bunga ng punong ito, sila ay mamamatay. Pero hindi naman sila namatay. Physically, hindi po sila namatay. Ano po ang namatay sa kanila? They died spiritually. Bakit? Because they lost their perfect communion with God. Kasi nga nasa isang garden sila nakakahalubilo nila ang Diyos, nakakausap nila ang Diyos. Pero, noong sila'y nagkasala, di ba, binigyan sila pinalayas sila sa Garden of Eden. Mayroong sword na nakabantay doon, may angel. So, this speaks of spiritual death. Kapag napawalay tayo sa Panginoon, that is spiritual death. That's why we need to be born again through faith in Christ Jesus. Amen po? Amen. So when we lost our communion with God,
Ano ba, paano ba nawawala ang communion natin sa Panginoon? Hindi yung communion na kinakain natin na every first Sunday natin. No. Communion means your relationship with God. When you don't have a prayer life, when you don't have worship days, when you don't have Sunday fellowship, that is a life of emptiness. Because without communion, without relationship with the Lord, that is spiritual death. Amen po? Amen. Alam niyo po ba na we are the highest form of God creations? Tayo po ang pinakamataas. Kumbaga may antas ang creation niya. Insects, plants, and then animals. Pag tayo yung pinakamataas, bakit? Dahil tayo po ay may kaluluwa. Binigyan niya tayo ng kaluluwa. So we need the Holy Spirit because the Holy Spirit is the source of our spiritual vitality. Pag sabi nga po, spiritual vitality. Spiritual vitality. The source of our inner strength. Alam niyo po ba na kapag may sakit tayo, hindi ka basta-basta mamamatay when you have spiritual vitality. Pag malakas ang espiritu mo, kaya sinasabi, nagpigsat espiritu na ata, hanpay matay ata. Hindi pa yun mamamatay kasi malakas yung kanyang espiritu. Tama? May mga naririnig kayong ganon? That is the spiritual vitality, the source of our inner strength. Kasi kahit pagod ka na, yung physical mo, talagang hindi na kaya. But you can still move on because of that inner strength. That inner man in you is your strength. Amen? Amen. And then, the quencher of our spiritual thirst. Ano po yung quencher? Ito po yung nakakawala ng ating pagkauhaw. The Holy Spirit refreshes us sa panahon na tag-init at tag-tuyot. Pag sinabing tag-init at tag-tuyot sa Bible, it speaks of evil days. It speaks of mga panahon ng pagsubok sa ating mga buhay. Days of pain, days of darkness, days of problems. Pag tinatawag nilang mga ganoon, evil day. Sa Bible, sinabi niya na evil day. Evil day. Isa lang. Evil day. Singular. Pero sinabi niya sa good day, good days. Maraming days. So, pag dumaan yung mga evil days sa buhay natin, konti lang yan, short lang yan. Pero pag dumaan, ang good days, mahaba. Amen? Kaya mas mahaba yung ating mga pagpapala, yung ating mga tagniti, yung ating mga tawag nito, mga blessedness kaysa sa mga pagkukulang. Amen? Alam niyo po ba na pag uhaw na uhaw tayo at uminom tayo ng tubig, I'm referring to the natural water. Lalo na ito pag malinis at malamig. Pag uhaw na uhaw ka, ano yung iyong magiging tawag nito? Maging expression. Parang Sprite. Pag uminom ka, refreshing. Tama? That is the Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit in us bring us fresh and refreshing. Amen? So, sa panahon ng pagsubok, bakit natin nakakayanan? Because the Holy Spirit in us, sa loob natin, I'm conveying po, nakikipag-usap po ako sa inyo bilang believers. Dahil naniniwala ako na bakit tayo nandito, dahil tayo ay mananampalataya ni Kristo. Amen? So nagkikipag-usap po ako sa inyo bilang believers ng Panginoong Jesus. Sa panahon ng pagsubok, bakit natin nakakayanan? Because we have the Holy Spirit in us. Amen? Alam niyo po ba na pag titingnan po natin, pag mahilig po kayo sa Facebook, sa mga news, makikita natin na napakaraming mga nag-suicide. Bakit? Bakit napakaraming suicide cases? Because they don't know how to handle life problems.
At kailan lang yung nakita ko yung mga Korean, mga magagandang Korean, mga sikat na mga artista, nag-suicide sila. They are so young. Why? Because they can handle life problems. So we are so blessed. Dahil meron tayong Diyos na nahihingan ng tulong, pagsasabihan ng ating mga problema kapag may mga panahon tayo na tagtuyot at tag-init. Amen? Amen. And we are so blessed because we have eyes to see, we have ears to understand, to hear, and heart to understand. So kung sinabi kong eyes to see, hindi po itong naked eye natin. Hindi po itong tenga natin na ito, kundi yung spiritual eyes, yung ating inner man eyes, inner man heart, inner man ears. Kasi pwede mong marinig ito, pero wala na. Pero when your inner man hears the word of God, pumapasok po sa loob. Amen? Sabi po niya sa verse 38, ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng tubig na nagbibigay buhay mula sa puso. Ang tubig na yan ay ang Holy Spirit. Kaya sinabi ko po sa umpisa kanina, water in the Bible speaks of the Holy Spirit. Kaya kahit may mga pinagdadaanan tayong mga problema, nakakayanan natin. May kakaibang kalakasan, may kakaibang courage, may kakaibang comfort, may kakaibang kapayapaan, may kakaibang pag-asa tayong nararamdaman. Kahit ito na yung napakababa, but there is a spark of hope in your heart. Sasabihin mo, kakayanin ko to. Mapagtatagumpayan ko to. Saan nanggaling yun? Sa'yo? No. That comes from the Holy Spirit inside you. Amen po? So, ganun po ang nararamdaman natin mula sa ating mga puso. That is the Holy Spirit Himself manifesting in our life. Amen? Our faithful God na kailanman hindi ka susukuan at hindi ka iiwanan. Amen. So, tandaan natin ito. Kung ang Diyos nga na lumikha sa'yo, hindi ka susukuan, bakit ka susuko? Amin po? Amen. Lahat po tayo merong Diyos sa ating buhay. Lahat ng nilikha ng Diyos because everyone has a spirit. Hihinga sila binigyan sila ng espiritu. Pero, kailangan tanggapin natin ang Diyos sa ating puso. Dahil pag hindi natin tinanggap ang Diyos, hindi yan kikilos sa ating buhay. Pag nire-reject natin siya, hindi yan kikilos. God will not force Himself to us. Hindi niya ipipilit na, anak, ito ang blessing. Sige, dugsul na kita. No! You have to receive it with gladness. Bakit? Because God gave us freedom to choose. Binigyan po kasi niya tayo ng freedom to choose. Kaya hindi niya ipipilit. Anak, ito, blessing ito, kunin mo, pipilit din. Alam niyo po, sa ating mga Pilipino, mahilig tayo yung pag binigyan ka ng piece of pagkain, mahilig tayo ng, ay, hanan, kahit gusto ng kalooban mo, ay, hanan ka babain. Sige, sasala kayo, babe. Hanan! At sige, pastora, hanan. Pero sa loob mo, gusto mo. Pero dahil kunwari, ayaw mo, sasala ka. Pero alam niyo kasi sa mga puti, pag sinabi niya na gusto mo ng cake, pag sinabi mong hindi na niya inuulitin. Kaya ay gusto mo, hindi mo na makukuha kasi nga sinabi mong ayaw mo kasi sa kanila, nasa kanila yung respect. Kung ayaw mo, baka nagda-diet ka or may mataas ang sugar mo, kaya hindi nila ipipilit. Hindi ka tulad na sa atin na, sige na, kukunin mo na. So, ganun po. Hindi ipipilit ng Panginoon ang blessings niya sa atin. Bakit? Kasi binigyan niya tayo ng freedom to choose. Halimbawa, may mahal na mahal kang tao. Pero pinipilit mong mahalin ka.
Masaya ka ba? Di ba mas masaya kapag pinipili niyang mahalin ka ng pusa? Tama po? Dahil yun ang nararamdaman niya. Likewise, ganun din po ang Panginoon. Gusto niya piliin natin siya with our own free will. Amen? Yung piliin natin siya dahil gusto natin. Yung Sunday, gusto niya piliin natin na pumunta ng church dahil gusto natin siyang makasama. So, gusto niyang maging available tayo para sa Kanya. Amen? Amen. So, gawin din natin kung siya nga ginagawa niyang available yung kanyang sarili sa atin. So, gawin natin available din tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, sabi po niya sa John 7:37, konti lang po ito. On the last day, the great day of the feast, ito po yung feast of the tabernacle. Jesus stood and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Ano pong sabi niya? If anyone thirsts, kung sino man ang nauuhaw, sino man, yung salitang sino man, mayaman, mahirap, CEO, janitor, farmer, tycoon, karpintero, engineer, nurse, doktor, righteous, sinner, bata, matanda, sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. This is our God. Hindi siya namimili. Sino ka man. Amen? So make ourselves available to God dahil dito pinapakita niya na He is available anytime. Sino ka man. Amen? Hindi po niya sinabi na if anyone thirsts, come to me and draw. Or come to me and fetch. Ano ang draw? Fetch. Agsakto. Yun po ang term namin nila, Pastora, Ami, pag pumupunta kami sa mga ministerial meeting. Mga ministry. Magsasalok kami doon. Pero we are talking about personal. So, ang sabi na dito, ang mensahe ay, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ano pong nakikita natin dito? Personal consumption. Personal na pag-inom. Amen? Okay, halimbawa, kung nauuhaw ako at kayo ang iinom, mawawala yung pagkauhaw ko? Hindi. Yung tubig, halimbawa. Pag ako yung uhaw na uhaw, pero kayo mga pastora ang iinom, mawawala mo yung pagkauhaw ko. Kaya hindi po pwede yung ipanalangin mo na lang ako, pastora. Ipanalangin mo na lang ako, bro. Hindi po pwede. Personal consumption. Or kung kayo ang nauuhaw, uhaw na uhaw kayo, ako ang iinom. Mawawala po ba pagka-uhaw niya? Hindi po. Kailangan kung sino ang nauuhaw, siya ang uminom. Personal consumption. Sa panahon ngayon, dahil napakainit, tag-init, tag-tuyot, ilang beses po kayo umiinom ng tubig, natural water. Nakakailang 1.5 liters kayo sa isang araw, katulad ko. Ha? Sinasabi ko nga po, mga napakainit na panahon speaks of panahon ng pagsubok. So how about our spiritual thirst? Paano natin masasatisfy o paano natin nasasatisfy yung ating spiritual thirst? O pinapabayaan na lang natin na madry ang ating espiritu. Minsan po, magigising tayo sa gabi. Yung oras na hindi mo inaakalang magigising ka. Sarap na ng tulog mo. Nag-dinner ka naman. Pag-gising mo ng alauna, binuksan mo ang ref. Kumain ka ng isang hiwang cake. Gutom ka pa rin. You still want to eat. Binuksan mo ulit yung ref. May nakita kang tirang spaghetti. Kinain mo ulit. Pero you are still hungry. Hindi ka pa nasasatisfy. Nagtimpla ka ng kape. Hindi ka na nga nakakatulog. Nagtimpla ka ng kape. Kumuha ka ng biscuit. Then kumain ka na naman. Iso ka nagtaktol, kitchan kayo.
because of eating too much. Pero hindi pala yun ang kailangan. You woke up para po sa salita ng Panginoon, you need to stay in bed or get up in bed and speak to your Father because there is something very important that you need to talk to. Subukan po ninyo yon, yung paggising nyo sa gabi na hindi ninyo alam kung ba't kayo nagising. Pray. And then get a verse. And then meditate that verse. Makikita nyo po, may revelation na ipapakita sa inyo ang Panginoon. Amen. Hindi po yung pagkain na literal na pagkain ang sinasabi ng Panginoon. But you feel hungry. Alam mo, gutom ka, pero nag-dinner ka. Pero hindi ka naman laging gano'n. Because your spirit wants something. Amen pa? Maliwanag po na ang mensahe ng ating Panginoong Jesus, if anyone thirsts, come to me and drink. Personal consumption. Pagsabi nga, personal consumption. Personal consumption. Pagsabi sa katabi, personal consumption. Pag nauuhaw ka bro, sis, kailangan mo uminom, personal consumption. Sabi po niya sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Maliwanag po ang salita ng Panginoon na pag wala tayong koneksyon sa ating Panginoong Jesus, we can do nothing. Matutuyo tayo at mamamatay. Because, halimbawa, yung vine, pag naputol ka, because you don't have connection anymore eh. Wala na, katulad niya yung sinabi ni Pastor Lota, yung source na sa root. So pag naputol ka, kasi wala kang prayer life, wala kang worship days, wala kang Sundays, so mapuputol ka, wala kang source. Ikaw ay matutuyo at mamamatay. Kaya tinatanong natin, apay na ka ang aga-aga niyang namatay. So, tulad ng mga animals, mga halaman, na sa panahon ng drought, halos araw-araw kailangan nila ng tubig. Likewise po, mga kapatid, ganun din po tayo. We need the living water. We need the Holy Spirit. And the more na mainit, the more na tagtuyot, the more na mag-stay tayo sa ating Panginoong Jesus na buhay. Huwag bibitaw. Ibig sabihin, pag may mga pinagdadaan ng pagsubok, pinagdadaan ng problema, huwag bibitaw. Huwag maghanap ng kainuman. Huwag maghanap ng kung ano-ano dyan. Stay connected with the source. Amen? Amen. So, let us all come to Jesus and drink. Magkaroon po tayo ng oras para sa ating Diyos. Oras para manalangin, time to pray. Oras to listen His Word. Amen? Oras para purihin siya sa pag-awit kahit ikaw natutunay. Mahihiga ka na lang. Alam niyo po, the best time to worship God is before you stay in the morning. 4 o'clock in the morning. Alam ko mahirap dahil ang boses ay pangit. Pero napakasarap pong magpuri sa Panginoon pag walang ingay. Amen? Amen. Para po sa ganon, maging malusog po ang ating kaluluwa. Amen po. Amen. Dahil sinabi po niya sa 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Ang sinasabi po niya dito, kapag malusog ang iyong kaluluwa, magiging malusog ang iyong pangangatawan. Amen? So, ingatan ang kaluluwa para sa ganon. Maging healthy ang ating mga physical na buhay. Ano po sabi niya dito sa verse 37? On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, If anyone thirsts, let him come to me and drink. This living water, alam niyo po, yung mineral,
Kahit uminom ka ng 1 drum, mauuhaw ka pa rin. Tama? Pero sinasabi niya dito, at may bayad pa yun, pero this living water is free. At sabi niya, na kapag ininom mo ito, ano ang sabi niya sa ating verse 38? Out of his heart will flow rivers. Hindi lang river. Hindi lang isang river. Rivers of living water. Amen? Alam niyo po yan? Pag may rivers, alam niyo po ba na sa rivers, walang mainit na tubig ang rivers. Malamig po ang tubig ng rivers. So it is fresh and refreshing. Out of his heart will flow. He who believes in Jesus, katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, ng sinasabi ng Bible, mula sa kanyang puso, lalabas ang rivers of living water. At ang living water na ito po ay nagbibigay ng buhay sa bawat meron nito. Kaya, mga kapatid, let us ask God for this living water. Amin po? Amen. Yun lamang po at purihin po ang pagkakasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tumayo po tayo at kantahin po natin yung Come Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're cultivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, your power made my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Knowing because of you, I feel your power in you. Nothing compares to His plan, where I can see your face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Only because of you, I feel your power in me. Nothing compares to His place, where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Mga kapatid, kailangan po natin yung river of life na yan, the living water, walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. Desire natin na tayo po ay laging punuin, na tayo ay laging puspusin ng kanyang banal na Espiritu. Lagi nating kausapin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat siya ang ating kasama sa panahon natin ngayon. Siya ang ating kasama dito sa buong sanlibutan.
ang Holy Spirit ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus to guide us, to teach us, to strengthen us, at para ipaalala ang lahat ng mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Kaya sana sa hapong ito, wala tayong ibang i-desire, kundi mapuspos tayo ng kanyang banal na Espiritu. Panginoon, sa hapong pong ito, salamat po sa inyong mga salita. We need the living water. We need you, precious Holy Spirit. Inanyayahan ka namin. Patuloy mong puspusin ang bawat puso. Patuloy mo kaming punuin ng iyong kagalatan. Patuloy mo kaming punuin ng iyong kapangyarihan. Patuloy mo kaming punuin, Panginoon, ng iyong kalakasan. Kalakasan pisikal, kalakasan spiritual. Precious Holy Spirit, we need you in our lives. Continue to guide us. Continue to teach us. At patuloy mo kaming samahan. Ipaalala ang lahat ng mga bagay na ipinangako sa amin ng Panginoon. At ipaalala mo rin, Banal na Espiritu, ang lahat ng mga bagay na binitawan namin ipinangako sa aming Diyos. Upang sa ganon, tulungan mo kami na matupad, magawa namin ang lahat ng ito. Banal na Espiritu, continue to take control of our lives mula sa oras na ito. Salamat ng marami sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.